kailan kaya ihanda ang pagdiriwang para sa kanilang kasal? Hindi ko pa alam sa ngayon. Hindi gaanong tiyak si Alfredo. Ngunit, naiintindihan ko na gusto ni Esperanza na ito'y mangyayari sa susunod na buwan. Napaisip ko bakit hindi pa siya makapagpasya. Ilapas na siya sa 30, hindi ba? At hindi pa siya kasal. Baka nagsasawa na si Esperanza sa kahihintay. Hindi naman siya mukhang nagmamadali. Paano naman mamadali ng isang babae kung hindi naman minamadali ng isang lalaki? Papa, naalala mo ba kung gaano siya magmahal? Magmahal? Kanino? Kay Esperanza, siyempre. Sa aking pagkakaalam, wala naman naging ibang karelasyon sa Alfredo. Noong nagsisimula pa lang sila sa kanilang pag-iibigan, ay puno ng mga bulaklak, kundi man mga sulat at mga ganung bagay. Papa, sa tingin mo, ano kaya ang mga nangyayari? Sa aking palagay, ang pagsasama ay sadyang ganyan. Mainit sa ngayon, ngunit malamig kinabukasan. Ilan lamang yan sa nagpapakita na sila ay sinusubok ng bugso ng kanilang mga damdamin. At ang iyong mga sinabi ay natural lamang sa pagsisimula ng isang relasyon. Isa pa, tumatanda na siya para gawin ang mga bagay na iyon. Tapos na siya sa mga bagay na iyon. Napag-iiwanan na nga. Maikling pagpapahinga ng ating isipan ay isang malaking benepisyo para sa atin. Isa pa, para rin ito sa gustuhan ni Judge Del Valle. Magandang hapon. Magandang hapon, Judge. Magandang hapon, Judge. Magandang hapon din, binibigay. Mukhang magkakilala ng aking dalawa. Subalit hindi siya si Binibining Dilban, siya si Julius Salas na aking dalawa. Pamanhin, Binibini. Ito'y nagkamali. Wala yun. Sa tuwing gusto kong itama ka, may mga bagay na aalala ko kagaya nito. Kaya naiintindihan ko. Iniisip ko kung bakit ang tagal niyang dumating. Hindi naman siya kadalasan ganyan. Baka abala lang. Samahan ka lang namin pag-uwi kung gusto mo. Ayos lang ako. Hihintayin ko na lang siya dito. Sigurado ka ba? Oo. Sige na nga, Esperanza. Kung yan ang yung nais kami, alis na. Paalam, Esperanza.
Naisa na akong malaman sa'yo, Alfredo. Ano yun, Esperanza? Nitong mga nakaraang linggo kasi, hindi mo na ako hinihintay pagkatapos ng misa. Gusto ko lang sana malaman kung ano ang iyong dahilan. Minsan ay umuwi ako agad para tapusin ang trabaho ko. At kung minsan naman, ay nagpapasama si Papa kina Judge Tivaldi upang maglaro ng ajedrez. Yun ang dahilan. Kung ganun ang iyong dahilan, naiintindihan ko naman. May nahanap ako. Kasi yan, Hindi. Kundi kabataan at ang diwa nito. ganun ka na ba talaga katanda? At ang pagnanasa ng puso. Kung saan, doon sa ibaba ay masyadong malawak ang daan. Marami ng paa ang dumaan. Ngunit masyadong nababalot ng hiwaga. Hiwaga, masyado mabilis. Hindi para sa iba. Hindi para sa iyo. Ilang linggo pa lang tayo magkakilala, pero ganun na rin ang hiwaga. Maaari kitang pag-aralan habang buhay ako. Ngunit hindi ko pa rin mahanap ito. Kahit sumobra pa ang tagal? Dapat ikasaya mo kung ganun. Judge, nais ko palang ibitahan kayong pamilya sa aming plantasyon. Maikling pagpapahinga lamang. Aba, hindi ko yan natanggihan. Sana'y nasisiyan ka. Labis, parang ganito rin naman sa amin. Ang kaibahan lang ay hindi ganito kaganda ang tanawin. Sabang bilis ng oras ngayong hapon, hindi ba? Sa tingin ko, ito na ang huling pagbisita namin. Ang huli? Bakit? Mukhang magiging abala ka na naman. Mukha ba akong masipag sa iyong paningin? Kung nga man, hindi mo ito pinapakita. Hindi pawis sa mukhang hinihingal. Gaya ng isang abalang tao dapat. Pero, Palaging hindi nagmamadali at masyadong kalmado. sana nga totoo yun. Mas masaya sa isang tao kung ganun nga. Tahimik at payapa, gaya ng sinasabi mo. Parang kalabaw sa putikan. Sino ako ba? Ay hindi! Sabi mo tahimik at payapa ako. Yan ang iniisip ko. Ganon din ang iniisip ko noon. Tunay lang na kaunti lamang alam natin sa ating sarili. Siya nga pala, kailangan ko rin makita ang iyong lugar. Wala naman bago sa amin. Natural na bayan lamang. Ngunit naroon ka. Ako? Narito kaya ako sa harapan mo. Malamang, hindi ako aalis hanggang andyan ka. Bibisita ka ba? Maring hindi mo magustuhan roon. Kahit isang Amerikano nga wala. Sa bagay, medyo kailangan ng Amerikano para sa aking kasiyahan. Nakatira kami sa Hollywood. Isang maliit na kalsada na may mga puno lamang. Madali ko lang ba makikita ang lugar na yon? Kung hindi mo hanapin si Ginang Del Valle. Ipagtatanong ko na lamang nga, Ang ano? ang tahanan ng isang pinakamagandang babae sa inyong bayan. Diyan ka maliligaw. Ang iyong mga sinasabi ay pawang hindi naman katotohanan. Maniwala ka sa akin, yun ang totoo. Akala ko sa lahat ng tao, ikaw ang hindi magsasabi ng ganyan. Marikit, maganda, bumbobola. Kung ganun ba tinatanggi mo ang aking pagpupuri? Hindi naman. Inaayon ko lang ang mga nakikita ng aking mga mata. Totoo naman. Ngunit, paano mo pala nasabi na ito ng huling pagkakataon? Dahil kinakailangan ko na umuwi sa bayan namin. Kailan? Bukas, natanggap ko ang sulat mula sa aking inay at itay kahapon. Kailangan daw ako para sa mahal na araw. Kaya nasabi ko, ito na ang huli. Hindi ba pwede akong pumunta para makapagpaalam man lang? Naku, hindi na. Wala nang oras. Huwag ka na mag-abala. Hindi. Gusto ko talagang gawin yun. Wala nang oras. Ang bahay namin ay tila malayo mula rito.
Para isa rin itong ibang buhay. Alam ko, ito ay iba. At gayon pa man, ito ay malayo sa nakagisnan mo. Nakagisnan? Oo, mga lumang bagay, mga problema, mga abala, at mga lumang bagahe na matagal ko nang dinadala sa aking isipan. Paalam. Magandang gabi. Akala ko'y matagal ka nang inalis. Hindi pa. Gusto nung ako kapatid naman itigil niya bago siya. Oh, pati din ba sugar siya sasama? Oo. Nay, sana kitang umuwi. Para saan? Para sa nararating kong kasal. Dapat noon pala ang binati na kita. Pero alam mo namang huli nga nakakarating ang mga balita naman sa dala. Interesado ka ba sa mga asawa? Huwag sa mga kaibigan. Pupunta ka ba kung iimbitahan ka ba? Kailan ba kasal? Sa Mayo. Sabi nga nila, ang Mayo raw ay buwan ng kasiyahan. Sabi nga nila, pupunta ka ba? Kung ako'y iyong aanyayahan. Kung gayon, inianyayahan kita. Kulita, naranasan na bang pumili? So anong gusto mong gawin kung mga nais mong gawin? Nakala ko'y natanasan mo na. Dahil kung nagkataon, maintindihan mo ang sitwasyon na ginawa. Mapalad ka. Sigurado ka ba? Sigurado ba ang ginawa sa kanyang ginagawa? Maaaring hindi. Ngunit, may mga bagay na hindi na natin makakontrol. At yung mga bagay na yun, bumibigat yun. Pilit kang hahatakin pababa. Yun yung mga puntong wala nang saysay magtanong kung magpapadala ka ba kahit hindi na ito nakasalalay sa iyong mga kamay. Pero bakit? Bakit? Ano ang alam ko? Suliranin niya ng Ginoo. Hindi ba nito napupukaw ang interes mo? Bakit ako magiging interesado? Alfredo, mauna ka na. Nandito na ako sa silangan. Nakakagulat na stressa na aming tagapagdala ng sudat ay kinamagsama kahit hindi pa magdasal. Nakakabambaga sa Anong tungkol sa kanya? hindi sila kasal. Siya pa, hindi niya man lang kami inisip. Sinanay yung sa kanya. Hindi namin inaasahan siya ay mauwi sa pagiging masamang. Masyado ka namang nilagigil sa hamang ginawang isang hangin. Ngunit sumasakayin ka ba? Saan? Sa kanyang ginawa. Hindi. Ang kanyang ginawa hindi may tuturing na labis sa kasamaan. Bakit hindi? Kung makapagsalita ka, parang sa immoral. Hindi ko alam kung saan gagaling yung mga ideya niya. Mga kaisipan, tanging pagsubok lamang na gustong gawin ay patas. May tinatapakan ba kung tao? Wala naman. Kahit malinis ang kusensya ko. Ang sinasabi ko lang, ang bakang sama sa isang lalaki na hindi kayo kasal na muli. Ngunit, hindi. Sinaktan niya tayo. Wala siyang utang na loob. Ang problema kasi sa iyo, Esperanza. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ko alam kung bakit pinagkakaganyan. Pero sa tingin ko, alam ko na ang dahilan kung bakit tagibang pagkitungo sa akin itong mga nakaraang linggo. Hindi ako bulag, Alfredo. Hindi rin ako bingin. Nakikita at narinig ko ang mga bagay na gusto mong itago sa akin. Bakit ba hindi mo na lang ako diretsuhin bago pa mahuli ang lahat? Oo, may isang gusto maging patas at gawin ang naayon sa tama. Ngunit ito isang pagsubok lamang. Ang isa na may gustong unahin ang kanyang sarili. Ngunit ito'y masyadong madali. Ang isa na may hindi man lang. Anong ibig mong sabihin? Ano man ang pagkukulang ko at alam kong marami yan sa iyong paningin. Sigurado ako sa aking buhay. Kailanman hindi ako humanap ng rason para humanap ng iba. Esperanza, paano kung ako ikaw? Kung gusto mo nang bawian ang iyong mga sinabi at mga pinangako mo dahil pagod ka, bakit hindi mo na lang sabihin na pagod ka na sa akin? Naaalala ko ang lugar na ito mula sa isa sa pinakamalapit na tao sa buhay ko.
Ang bawat paglalarawan niya sa kanyang lugar ay umaayon sa kung ano ang nakikita ko ngayon. Hindi ko maitatago hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin siya. Ganon din ang itsura niya sa tuwing siya ay ngumingiti. Kamusta na kaya siya? Matatagpuan ko kaya siya dito? Kahit pa trabaho ang dahilan ng parito ko, ay hindi ko maiwasang hanapin ka upang masagot ang mga paano kung at bakit na 8 taon ko nang tinatanong sa kawalan. You taught me the courage of stars before you left. How light Sa loob ng 8 taon na nakalipas, ay masyadong marami ang nangyari. Maraming bakit ang dumating, at maraming sagot din ang ninais alamin. Sa halos 1 dekada na yun, ay napagtanto ko na tanging ang pagmamahal lamang ang makakapagpakalma sa pusong nagdududa. Nagpapasalamat ako na hindi ako bumitaw, kagaya ng matagal ko nang ginagawa sa simula pa ng una. Sa bawat pagsikat o paglubog man ng araw at pagkinang ng mga bituin sa langit, paulit-ulit pa rin kita pinipili. Napagtanto ko na sa loob ng 8 taon nating hindi pagkikita ay may mga nagbago sa iyo. Makikita pa rin ang buhay sa iyong mga mata, ngunit bakas na rin at tila ba may nawala sa iyo. Ngunit naisip ko, sa iyo nga ba may nawala o sa akin? Sa huling beses ng paghawak ko sa iyong mga kamay ay doon ko naintindihan kung ano ang nawala sa akin. At iyon ang nararamdaman ko para sa iyo, Julia. Ibang-iba na ngayon. Tanaw ko man ang kinang mong nakakasilaw ay nakakasigurado ako na galing na lamang ito sa isang patay na bituin. Wala ng buhay, ngunit may espasyo pa rin sa kalangitan na tila ba ay nag-aalab pa rin, ngunit hindi na kailanman matutumbasan ng kinang nito ang pagmamahal ko sa aking asawa. Ang pagmamahal ko kay Esperanza.